Magandang araw mga kaibigan. Pag-usapan natin ngayon ang SALN ng dalawang Pangulo. SALN ni PRRD at SALN net worth. Yung net worth nila, no? Net worth ni PRRD, yung 6 years niyang nanungkulan na bilang Pangulo, magkano ang tinaas ng kanyang net worth, at ang Pangulong Marcos Jr. sa 3 years pa lang niya pagkapangulo, magkano ang kanyang tinaas. So dito nyo makikita the big difference between these two leaders. Okay. Unahin natin si Pangulong Duterte. Yung SALN niya, hindi siyang naglabas noon. Inilabas ng mga kakamping akbayan, Senator Risa Hontiveros. Siguro, I don't know, anong purpose nila? Para pahiyain, sirain si Tatay Digong? Eto instead na mapahiya si Tatay Digong, lalo akong humanga. Ito po ang SALN ni Tatay Digong. Noong 2016, pag upo niya as president, 27.4 million ang kanyang net worth. Nung umalis siya noong 2022 after 6 years, 37.3 ang kanyang net worth. So ang increase na lang ng kanyang net worth is only 10 million. So wala pang 2 million a year ang kanyang increase, less than 2 million. Magkano ang sweldo ng presidente? Ang alam ko, nasa 400,000 a month. So, ibig sabihin, 4.8 million ang income niya sa isang taon. So, ang iba na gastos niya, ang iba na isip niya. Kaya, very mathematically possible, yung linear, pag ano lang, gradual lang ang pag-increase. To me, malinis. Okay? Ang presidente, ayaw ng palasyo, nung nandyan pa sino ba yun? E.S. Bersamin, nagsabi niya hindi pwede, risk sa national security daw pag i-release mo ang SALN ng Pangulo at ang kanyang cabinet members. Kaya lang may mga magagaling mag-research, Cuervo Associates, parang ganon, plus JMA 7, meron silang article na sinulat na napag-aralan nila ang increase ng net worth ng Pangulo. Nagsimula nga sila sa noong 2005 na at the end of his term as provincial governor ng Ilocos Norte, ang kanyang net worth lang is 79 million noong 2005. After 20 years, tama? Noong 2024, grabe, lumobo ng 1,600% ang kanyang net worth dahil itong as of December 31, 2024, ang kanyang net worth is 1.375 billion. Butal lang Butal. Ang net worth ni Tatay Digong is 37 million. Itong kay Juanis, yung butal niya is 375 million. Butal. Nagmukhang pulubi si Tatay Digong kung ikampara mo dito sa kayamanan ni PBBM. Nung 2022, ito, 3 years na increase. Ito, ang basihan ko, yung article sinulat ng GMA News Online. Noong 2022, ang net worth ng Pangulo is 908 million. Presidente siya. After 3 years, lumobo ng 1.375 billion. Ang increase is 467 million ang nilaki. Paano niya nakuha? I don't know.
Kung i-compute mo ang sweldo ng presidente, sobra-sobra ito. Wala akong sinasabi na, no. Siguro may mga negosyo, may mga investment. Katulad ni Senator Lacson, nag-invest daw sa, ano ba yun? Kalimutan ko, real estate ba? Kung sweldo lang ang pagbasihan mo, imposibleng maka-increase ka ng 467 million in 3 years. Mayroon akong nabasang Supreme Court decision pala. Bago lang naglabas ang Supreme Court. Kung ang sweldo daw ng isang government official ay ano ba to? Kung ang increase ng kanyang salin kung ang increase ng kanyang salin ay hindi tugma doon sa kanyang sweldo, parang kahina-hinala, sabi ng Supreme Court, at pwede yung makonsider na ill-gotten. Ang specific case nito is si retired Lieutenant General Ligot ng Armed Forces of the Philippines. Siya po ay matagal na comptroller, tighawak ng pera ng AFP. So, kinasukasuhan siya. So, sobra ang kanyang net worth. Yung mga properties niya, ipinangalan sa kanyang mga anak, asawa, at iba pa. Hindi nakapangalan sa kanya. Kaya lang, ang desisyon ng Supreme Court considered ill-gotten yun. Kaya, pwedeng kunin ng gobyerno. Yan po, landmark decision yan ng Supreme Court kasi mababa naman lang ang mababa ang sweldo ng sundalo. Kahit general, mababa ang sweldo. Kaya nung isang araw, meron akong kausap na mga bata. Tinatanong ko, ano bang mga ambisyon nyo sa buhay? Yung isa nagsabing, seaman. Okay yan. Malaking pera ang seaman. Yung isa naman nagsabi, sundalo. Ay sabi ko, huwag ka nang magsundalo. Kung gusto mong yumaman, huwag kang magsundalo dahil walang kayamanan sa pagsusundalo. Ano talaga? Pagsusundalo is just public service. Balik tayo dito. Ulitin ko, nagmukhang pulubi si PRRD. But ngayon, nakikita ko na lalo akong humanga sa ating presidente. Kasi makikita mo na yung pag-increase ng yaman niya is commensurate lang sa sweldo ng isang presidente. Sa presidente natin yan, I don't know, bakit lumubo ng 467 million sa loob ng 3 taon. Kayo na ang bahalang mag-analisa. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig na Bukidnon dahil ang income natin sa channel na ito is pantulong po sa tribo. Namimigay tayo ng livelihood assistance sa kanila, nagpapatanim ng saging lakatan at Arabica coffee. Panoorin nyo ang video na ito. Anak ko karon sa area sa kapihan ni Dato Landang. So maga-spray mi sa iyang kapi ug mag-abot. So muna ni ang itsura sa kapi ni Dato Landang 4 ka bulan. So maayo gid ang tubo. Na mga sanga. Gawas nga hinlo tambok pod. Okay. Sa pag-spray mag-aabono na sad.
Sumuni ang ikaduha nga tanom ni Dato Landang nga kape nga tulo na kabulan. So kining tanom ni Dato Landang nga kape kuha ni siya 3,005. Karon salamat kayo sa Ginoo og sa nagsuporta sa among pagpananom sa kape nga ang Ginoo na may magpanalangin sa nagtabang.